Magandang araw po muli sa bawat isa. Patuloy po ang ating pag-usad sa ating pag-aaral sa hermeneutics at sa pagkakataong ito ay ito na ang ikasyam na video natin at pangatlo sa ikatlong bahagi ng hermeneutics and the believer's moral at sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang hermeneutics and obedience to the Lord Jesus Christ. Hermeneutics and obedience to the Lord Jesus Christ. Ginamit ko po yung the Lord Jesus Christ at hindi ang pagsunod sa Diyos sapagkat alam natin ang katotohanan na tayo ay nasa kapanahunan ng New Covenant na ang pamantayan ng Diyos sa pagsunod sa pamumuhay sa Kanya ay walang iba kundi ang mga batas ng Panginoong Jesucristo. Maraming tao ay gustong tumalon sa pagkaunawa sa salita ng Diyos pero makikita natin na ang mga moralidad na ito sa buhay ng isang mananampalataya ay napakahalaga para sa pundasyon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang pamumuhay o kung paano tayo mamuhay pagkatapos maunawaan ang mga salita ng Diyos, bago at pagkatapos malaman o maunawaan ang salita ng Diyos, ang magdidikta kung gaano rin dapat ang maunawaan natin sa kanyang mga salita. Sabi ko pa po rito, without the prerequisite of virtues, the intellectual and clever people would have the great advantage of understanding the content of the Bible. At alam natin na ito ay hindi totoo sa Diyos at ilang beses ko na rin binasa sa atin na nung manalangin ng Panginoon ay sinabi niya sa Ama, at that time Jesus, full of joy, through the Holy Spirit said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned and have revealed them to the little children. Kung tandaan ninyo yung nandoon sa Mateo 11, ay ito naman ay sa Lucas 10:21. Makikita natin na kayang itago ng Diyos sa mga matatalino at mga aral ang mga katotohanan tungkol sa kanyang mga salita kapag ka mali o nakikita niya na hindi magiging tama ang gamit ng mga tao rito. Kaya't napakahalaga talaga para sa mga mananampalataya ang nandoon sa kanilang mga puso na sisikapin nila na isabuhay ang anumang natututunan nila sa Panginoon, at kung hindi pa man natututunan ay dapat meron talaga silang nakatalaga na pagnanais na mabuhay para sa Diyos. Sinabi ko pa po rito, though the Bible is meant to feed us with knowledge about God, His will and His kingdom's principle, God's obvious desire is that they may be put to practice. He hates ignorance, Hosea 4:6, but He hated disobedience even more, and that we observe in the entire Bible. We live in the times that many Christians think that their main responsibility is only to be knowledgeable of the will of God. We rarely hear believers say, we attend to church to learn the truth so that we can put them into practice. Totoo po yan. Kung tatanungin nyo marahil ang mga member ninyo kung bakit sila nagpupunta sa church, karamihan dyan ay gustong malaman ang katotohanan, pero ang tanong ay handa ba nilang isabuhay ang kanilang mga natututunan? At sa tutulan po sa aking obserbasyon, na isang tumanda na sa pananampalataya ay nakikita ko ang napakaraming Kristiyano na inaabot ng dekada-dekada na walang nangyayari sa kanilang mga buhay. Hindi naglilingkod sa Diyos, nandyan na lang sila sa church at inaabot ng pagtanda at gayon din ng kamatayan dahil inaakala nila na sapat lang na natututo sila, natutuwa nga sila sa mga katotohanan at inaakala nilang dahil bahagi sila ng iglesia na nagtuturo ng katotohanan, ay feeling ligtas na sila at hindi yaong maisabuhay ang kanilang mga natututunan. Isang bagay pa tungkol dito sa ating pag-uusapan na hermeneutics and obedience to the Lord Jesus Christ ay inaakala ng marami na ang kanilang susundin pa ay ang mga batas sa lumang tipan. Dahil ito ay hermeneutics
At sa mga hindi nakakaalam ay sasabihin ko po sa inyo na hindi tayo sakop ng mga kautusan sa lumang tipan. Kalimitan ay tinatanong pa rin ako ng mga Kristiyano, Pastor, bakit pa natin kailangan ng Old Testament kung tayo pala ay nasa New Covenant? Yan po ay malaking kaibahan sapagkat ang ibig sabihin ng Old Testament ay 39 books of the Bible from Genesis to Malachi, pero kapag sinabing Old Covenant ay yung tinatawag na Mosaic Covenant. Maraming tipan ang Diyos sa mga tao diyan sa luma. May mga personal at pangako ang Diyos sa kanyang mga tipan. Pero kapag sinabing New Covenant, ay ito yung panahon ng dispensation of the Holy Spirit. Maging nga sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay hindi pa masasabing nasa fully New Covenant at yung ginawa niya na huling hapunan ay inaugurasyon pa lamang yon sa gaganapin niyang pakikipagtipan ng tao sa Diyos at yun ay gaganapin niya doon sa langit. At nung naganap nga niya ito doon sa langit at bumaba na ang banal na Espiritu na naganap sa Gawa Kabanata 2 ay yun ang tanda na tinanggap na ng Diyos ang pakikipagtipan sa mga tao, sa kanyang iglesia lalo na. Lahat ng mga tunay na born again ay sinelyuhan niya ng banal na Espiritu bilang mga tao na kinatipan niya. Kaya mapanganib kapag ang isang nag-aakalang born again na walang Espiritu ng Diyos ay inaakala niyang pumasok siya sa tipan sa Diyos. Mahalaga ang tipan sa Diyos sapagkat maliban na ikaw ay may tipan sa Diyos, walang pananagutan ng Diyos sa iyong kaligtasan at wala ka ring karapatan sa kanyang mga pangako at pagliligtas. Ulitin ko po yon. Mahalaga ang tipan sapagkat walang obligasyon ang Diyos na iligtas ka kung wala kang tipan sa Kanya at wala ka ring karapatan sa Kanyang mga pangako. Kaya nga, itong mga batas ni Kristo ay hindi lamang po ito mga batas sa Kanyang kaharian, ito rin ay tinatawag na probisyon ng New Covenant. Pareho lamang po yan. Batas sa Kanyang kaharian at probisyon sa New Covenant. Kaya nga napakahalaga na iyan ay dapat matutunan ng mga tao, lalo na ang mga mananampalataya at yan naman ay malinaw na ipinag-utos niya. At ito yung ating number 1 sa applying to life of what we have learned leads to further understanding of the Scriptures. Yan po ang key phrase natin o key sentence natin para tuklasin kung gaano kahalaga ang pagsunod ng mga mananampalataya sa mga batas ni Kristo sa kaunawaan sa salita ng Diyos. Ulitin ko yung ating key sentence, applying to life of what we have learned leads to further understanding of the Scriptures. Sabi ko, ang number 1 natin ay Matthew 28:19-20, na dito ay pinag-uutos ng Panginoon na turuan ang lahat ng bansa ng kanyang mga ipinag-uutos. Ganito ang sabi ng Mateo 28:19-20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung tinatawag nating The Great Commission na nangangahulugan. Tinawag itong The Great Commission sapagkat tila ito ang final na utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad pagkatapos muling mabuhay at bago umakyat sa langit. Sila yung mga final instruction ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At kung papansinin natin ay diin niya talaga ang pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Alam niyo mga kapatid, kung hindi pa ninyo alam ang mga batas na ito ng Panginoong Jesucristo, dahil nakita ko na ito ay curriculum ng Great Commission, ito po ay ginagawan ko ng mga video para sa ganon ay maipaliwanag din sa mga tao ang kahalagahan at pagsasabuhay sa mga batas na ito ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang ginagamit ko sa aking mga grupo
Dahil nga sa pinapaniwalaan ko na ito ang curriculum ng discipleship. Minsan ay nalulungkot ako sapagkat ang daming emphasis ng mga mananampalataya. Halimbawa ay worship, prayer, fasting, at kung ano-ano pa na mga tinatawag na banal na aktibidad ay higit na nabibigyan ng diin kaysa sa pagsunod sa mga batas ni Kristo. Naniniwala ako na kapag ka natutunan at sinunod ang mga batas ni Kristo, sakop na lahat yung mga maliliit na yon. Ibig sabihin, it should be the main emphasis of the preachers to teach and obey the law of the King Jesus Christ. Dagdagan ko pa po na ang dami ang gumagamit sa mga batas ng Diyos sa lumang tipan at nakakalimutan natin na yan naman ay tipan ng Diyos sa mga Israelita. Gayunpaman ay may mga salita ang Diyos diyan sa lumang tipan na kailangan ay mai-convert natin sa essence ng New Covenant. Halimbawa ay ito. Pakinggan niyo itong 1 Samuel 15:22 to 23a. 1 Samuel 15:22 to 23a. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey the Lord is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry." Tignan niyo po ito na kahit sa Old Testament, ang Diyos sa pamamagitan ni Samuel ay sinabi niya ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Mahalaga kaysa sa anumang paghahandog na susunugin at kung ano-ano pa ang mga sinabi niya na kahalintulad ng paglabag sa mga utos ng Diyos. Ngayon ay tanong, hindi ba tayo nire-require ng Diyos na sumunod sa Kanya sa panahon ng New Covenant? At diyan ay maalala ko, yung mga pastor na tinatanong ko na unaware sila sa New Covenant, kapag tinatanong ko, ang New Covenant ba ay conditional o non-conditional? Alam nyo, sa mga karanasan ko, mga pastor ay agaran at mabilis na sumasagot na ang New Covenant ay non-conditional. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin yan? Na ang New Covenant ay parang walang pamantayan, walang ibinigay ang Diyos na condition, at yan ay terribleng kamalian ng pagpapaliwanag o kaunawaan sa banal na kasulatan. Ang isipin ng isang mangangaral na walang kondisyon ang Diyos sa New Covenant ay parang sinasabi niya na wala ng batas-batas, walang utos ang Panginoon na kailangan sundin ng mga mananampalataya. Pero ang linaw-linaw sa sinabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. At titingnan pa natin ang mga ilang sinabi ng Panginoon kaugnay sa kanyang mga utos mamaya. Kaugnay dito sa aking sinasabi ay basahin ko ang John 9:31. John 9:31. Sinabi ng Panginoon, "We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does His will." Alam nyo, ito po yung sinabi ng bulag na pinagaling ng Panginoon sa mga Pariseo na nag-iimbestiga sa Kanya kung sino ang nagpagaling sa Kanya. At parang maihahambing ito sa Proverbs 28:9. Ano ang Proverbs 28:9? Sa old ito, mga kapatid. Pero gusto ko lang ipakita na ang dami ay pamantayan pa rin ng old, pero nakakalimutan nila ang emphasis pa rin dito ay tungkol sa pagsunod. Hindi ang mga katulad ng worship, ng prayer, ng fasting, ng kung ano-ano pa, kundi ang pagsunod sa mga batas ng Diyos. Proverbs 28:9. If anyone turns a deaf ear to the law, even his prayers are detestable. Tingnan niyo po yan, kung gaano kahalaga sa Old Testament ang pagsunod kaysa sa mga prayer. Ako, mahalaga sa atin ang prayer. At nais kong sabihin sa inyo, alam ko na we can pray without ceasing. Kahit ako'y nagsasalita rito,
Maaring sa isip ko ay nananalangin ako para sa mga bagay-bagay o kaya ay para sa iba. Alam ko ang halaga ng prayer. Pero kapag ka-prayerful ka nga at hindi ka naman masunurin sa mga batas ng Panginoong Jesucristo, yun po ang ibig ko sabihin dito. Walang saysay ang prayer natin base sa prinsipyo na sinabi ng Proverbs 28:9. Pero para patibayin sa inyo na yung diwang yan ng Old Testament ay nasa New Testament din, o kaya ay masasabi natin sa New Covenant din, ay basahin ko sa inyo ang 1 John 3:22. 1 John 3:22. And receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. Alam natin na itong sinasabi rito ni John the Beloved ay para sa mga mananampalataya. Pakinggan nyo and we receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Ito, spirit-filled ito sa New Covenant at siya yung sumulat ng aklat ng Revelation. Hindi pwedeng sabihin na hindi ito pamantayan ng Diyos sa New Covenant. At kung titignan nga natin ang mga naunang sinabi ng Panginoon, kung alam ninyo ang John 14:15, sana po ay memory verse nyo ito. John 14:15, if you love me, keep my commands. Sabi ni Christ, if you love me, keep my commands or obey my commandments. Nung baguhan pa akong Kristiyano at nagbabasa na ako ng Biblia, ay nakikita ko ang halaga talaga na sundin ng Diyos. Nga lamang, ay walang nagturo sa akin ng distinction ng Old Covenant laws at ng New Covenant laws, ang kaibahan ng mga batas ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises at ang mga batas ni Kristo sa New Covenant. At marami na akong naririnig na sa pagbibigay diin sa pagsunod sa Diyos ay tinatawag akong legalistic. Legalistic. At yan ay nakita ko na kung ang Diyos ay hindi pala legalistic pagdating sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, ay ibig sabihin pala ay pwedeng baliwalain ang mga batas ni Kristo, hindi pala tayo mananagot sa kanya. Alam nyo, ang nakikita kong legalistic sa banal na kasulatan ay yung i-emphasis pa natin ang mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises para ipasunod sa tao. Yun ang legalistic dahil hindi naman yun batas ng Diyos para sa atin ngayon sa New Covenant at mali na yun ang mga gagamitin natin para sa atin. Ang isa pang legalistic na alam ko ay yung tradisyon lamang, hindi utos ng Diyos ay gagawin nating pamantayan para sa mga mananampalataya. Yan ang mga masasabi kong legalistic o legalism. Ang ating number 2 ay obedience, one of the key secrets of discovering things in the kingdom of God. Ulitin ko, obedience, one of the key secrets of discovering things in the kingdom of God. Ganito ang sabi ng John 7:17. John 7:17. If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Aninagin nyo ang sinabing ito ng Panginoon at makikita nyo na kapag ka natututunan ng mga mananampalataya ang mga salita ng Diyos, pagkatapos ay sinisikap nilang isabuhay, ay nadadagdagan talaga ang pagnanais ng Panginoon na ituro at buksan ang kanilang kaisipan sa mga katotohanan pa tungkol sa Kanya. Ulitin ko lang ang John 7:17. If anyone chooses to do God's will, sino mang pumili na isabuhay ang kalooban ng Diyos, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak of my own. Tingnan po ninyo na kung pipiliin natin isabuhay ang mga salita ng Panginoon, ay marami pa tayong matutuklasan sa Kanya. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay gradual po yan. Proseso po yan. Halimbawa, yung sinabi niya,
and you will know the truth, and the truth will set you free. Ano ang pinupunto ko dyan? Ang pinupunto ko dyan, ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay gradual, at kapag ka nauunawaan natin at isinasabuhay natin, ay talagang hindi rin ipagdadamot ng Panginoon ang kanyang mga katotohanan pa sa atin. Parang applicable din dito ang sinabi niya sa Lucas 16:10. Whoever can be trusted with very little can be trusted with much, and whoever is disobedient with very little can be dishonest with much. Diyan ay makikita natin that obedience is one of the key secrets in discovering things in the kingdom of God. Alam niyo, kung ang mga Kristiyano lamang ay nagsisikap na isabuhay ang kanilang mga natututunan, mapapakinabangan talaga sila ng Diyos sa kanyang ubasan. Pero yun nga po ang nangyayari sa ating kapanahunan. Ang daming Kristiyano, tumanda na sa church, tumagal na sa church, hindi napapakinabangan. Ang mahirap pa ay nagmamalaki na sila ay matatanda ng Kristiyano. Minsan nga ay sinasabi nilang 20 years na akong Christian, 30 years na akong Christian, 40 years na akong Christian, at pumuti na ang buhok nila sa gawain na hindi naman nagiging kasangkapan ng Diyos. Paano natin maipagmalaki ang ganyan? At ang dami pa nga, talo pa ng mga kulto, o kaya ay hindi nila nahaharap ang mga kulto dahil sa kakulangan ng kaalaman. Takot sila. Isa sa malaking faktor na nakikita ko kung bakit maraming Kristiyano ay hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos ay ang takot nila na baka yung bahaginan nila ng salita ng Diyos ay tatalunin sila. Gusto kong ibigay sa inyo itong isang prinsipyo na makikita natin sa lumang tipan. Every time now and then ay binibigyan ko ito ng pansin kung ito ay nasa Old Testament. At isa sa mga layunin ko dyan ay there are principles in the Old Testament na pwede nating gamitin. May mga aral dyan. Kapag kabinasa nyo ang 1 Corinthians chapter 10, verse 6 ay makikita nyo na hindi dahil na sa New Covenant na tayo ay wala nang gamit ang Old Testament. Yung tipan sa mga Hudyo, hindi tayo sakop nun. Efeso 2:11, at yun ay expired na. Hebrews 8:13. Kapag ka nagtuturo ako tungkol sa New Covenant, ay sinasabi ko, kakainin mo ba ang pagkain na expired na ng isang linggo? Gagamitin mo ba ang lisensya na expired na? Pag nahuli ka, lagot ka. Gagamitin mo ba ang rehistro ng sasakyan na expired na? Yari ka pag nahuli ka. At ito ang sinasabi ko tungkol sa Old Covenant that has been expired for 2,000 years. Kung yan ay pagkain, nagiging alikabok na. Pag kinain mo yan, lason na. Pero ang totoo, hindi na ino-honor ng Panginoon yan. At wala siyang pananagutan dahil hindi naman niya tayo katipan. Sinasabi ko yan dahil nais kong makita nyo na ang daming mga churches ay ginagamit ang Old Testament na pamantayan sa kanilang mga buhay. Pero dito sa babasahin ko sa atin, Psalm 119 verse 10, ay makikita natin ang isang prinsipyo na iiral pa rin hanggang sa ating kapanahunan. Ano itong prinsipyo? Ganito ang sinabi ng salmista, I have more understanding than all my teachers because I obey your commands. Because I obey your commands. Tignan nyo na makikita natin na tila naungusan ng salmista ang kanyang mga leader, ang kanyang mga guru, dahil pag may natututunan siya, ay isinasagawa niya ang mga ito. Punta tayo sa ating pangatlo. Obedience, the reason for Jesus to reveal more of Himself to the believer. Obedience, the reason for Jesus to reveal more of Himself to the believer. John 14:21. He that hath my commandments and keepeth them,
He it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved by my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Tingnan niyo po ang mga katotohanang napapaloob dito. Sinabi niya, siya ang pinananahanan ng aking mga kautusan at sumusunod nito, sila ang mga umiibig sa akin. Baligtarin niyo lang yan at ipapakita niya na ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos ng Panginoong Kristo ay hindi nagmamahal sa Kanya. Paano nga namang masunod kung wala namang nagturo sa Kanya ng mga batas ng Panginoong Kristo? Ang totoo, kung wala talagang nagbubukas sa mata ng maraming Kristiyano sa halaga ng mga batas ng Panginoon, hindi nila ito nakikita sa banal na kasulatan. At pagkatapos ay sinabi niya, and he that loveth me shall be loved by my Father. Ano ang ibig niya sabihin? Kung mahal ninyo ako, sinusunod ninyo ang aking mga ipinag-uutos. At kung mahal ninyo ako, mamahalin kayo ng aking Ama. At sinabi pa niya, and I will love him also. At mamahalin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Meron pong kondisyon ang Panginoon sa pagpapahayag sa isang mananampalataya sa kanyang sarili. At ito ay ang pagmamahal sa kanya. Pero teka muna, sapagkat universal ang feeling ng mga mananampalataya na mahal nila ang Diyos. At ano ang basis nila? Yung nararamdaman nila, yung feeling nila, yung emosyon nila. Lalo na't may kanta tayo, I love you Lord and I lift my voice to worship you, all my soul. Naku, bibig lang yan. Sabi naman ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. Sabi naman ng mga tao, mga nagsasabing Kristiyano, Lord, feeling ko talaga sa puso ko, Lord, naiiyak talaga ako pagka sinasabi ko sa iyo na I love you. Pero sabi ni Lord, if you love me, obey my commandments. Walang kwenta ang feeling kay Lord kung hindi ka naman nagsasabuhay ng kanyang mga salita. At kung magkagayon, titigil ka talaga sa kaalaman at titigil ka rin, siyempre, sa kaunawaan sa Kanya. Basahin ko pa ito ang 1 John 2, 3-5. Bilang karagdagan ng kahalagahan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos. Isang bagay pa pala. Pagka sinabing batas ng Diyos yung mga kautusan ni Moises. At batas din ng Diyos yung mga kautusan ni Kristo. Malala ko yung sinabi ng Panginoon, the words that I have spoken to you are not mine, but of the Father. Kaya hindi dahil siya ay anak na ng Diyos at naparito bilang sugo, ay kanya na yung mga salita. Sabi ng Panginoon, ang mga sinasabi ko sa inyo ay hindi akin, ito ay sa aking amang nasa langit. 1 John 2, 3-5. We know that we have come to know Him if we obey His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love of God is truly made complete in them. This is how we know that we are in Him. Malinaw ang mga sinasabi niya rito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoong Kristo, alam natin na totoong tayo ay sa Kanya. Pero kung hindi mo sinusunod, sabi niya, at sasabihin mo, kilala ko ang Diyos, sabi niya, sila ay mga sinungaling. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Panginoon? Ang susunod kong tanong ay, sinusunod mo ba ang mga utos niya? At alam mo ba ang mga utos ng Panginoong Kristo? Maalala ko sa isa sa mga launching ng aking mga libro, ay binigyan ako ng aking publisher ng 5 pirasong ipamimigay ko doon sa audience na 500 sa SMX sa Pasay. At sabi ko sa mga 500 audiences na yon, magbibigay ako ng libro kapag nasagot ninyo ang aking mga tanong. At ang una kong tinanong ay ganito,
Ano ang unang utos ng Panginoong Hesukristo? At sa 500 na yon, walang nakasagot. O ikaw ba, alam mo kung ano ang unang utos ng Panginoong Hesukristo? Ang unang utos ng Panginoong Hesukristo ay yung unang lumabas sa kanyang bibig nung siya ay nasa public ministry na. At ano yon? Yung sinabi niya sa Mateo 4:17. From then on, Jesus began preaching, saying, sinasabi lang niya, pero kung titingnan niyo, yun pala ay utos na. Ano sinabi niya? Repent, for the kingdom of God is at hand. At ang salitang yan, pag tinignan ninyo ang Gawa 17:31 ay sinabi doon, matagal na pinalagpas ng Diyos ang katigasan ng ulo ng mga tao, subalit ngayon ay ipinag-uutos niya sa lahat na sila'y magsisisi. Doon ay pinagtitibay niya na yung sinabi ni Kristo, repent, for the kingdom of God is at hand, ay utos na pala, nangangahulugan na batas yan. So kung gayon ay hindi nakikiusap si Kristo na magsisi ang tao at lumapit sa Kanya. Ipinag-uutos niya na ang lahat ay magsisi. At malala ko yung sinabi niya sa Lucas 13, unless you repent, you too will likewise perish. 3 and 5 yan. Sa the 70 commands of Jesus Christ, iyan ang first commandment na ipinaliwanag ko kung gaano kahalaga. Kaya kung hindi ka pa nag-aaral ng mga batas ni Kristo, irekomenda ko sa iyo at sinisigurado ko na may mga taong magtuturo sa iyo, handang magturo sa iyo kung nais mo yang matutunan. Dito sa first batch ay marami akong naturuan na dyan. First batch ng hermeneutics. Punta tayo dito sa ating pang-apat. Ang ating number 4, friends reveal secrets to friends. Ulitin ko, friends reveal secrets to friends. Totoo kaya yan? Ako'y naniniwala na kapag totoong kaibigan ng isang tao, ay talagang ipapahayag niya ang kanyang mga sikreto sa iyo na hindi niya masabi sa kahit mga kaibigan pa, pero hindi naman talaga sila close. Ganito ang sabi ng John 15:14 to 15. John 15:14 to 15. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know what his master's business is. Instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I made them known to you. So yan po ay salita ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, you are my friend if you do what I command you. Hindi ko na kayo ituturing na mga alipin o kaya ay servant because a servant does not know his master's business. Ang alipin ay hindi niya alam ang kalakalan sa business ng kanyang master. Totoo po yan. Sabi pa niya, instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I made them known to you. Ang dami kong gustong itanong dito. Pero ito ay sa mga mapagtanggap lamang ng katotohanan. Lumalalim ba ng lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon? Sa mga personal mong buhay. Ito ba ay nakikita mo? At ang isa sa mga dahilan, marahil ay hindi ka kaibigan ng Panginoon. Dahil sinabi niya na sa mga kaibigan niya, ipinapahayag ang mga natutunan niya sa Ama. At ang ginagawa ng maraming mga nagsasabing Kristiyano sa ating kapanahunan, ay gumawa sila ng kanta na kinakanta natin minsan. I am a friend of God. I am a friend of God. Alam niyo, sa Biblia, meron lang pong isang tao na tinaguri ang friend of God. Why? Because he can speak to God face to face, and that is Abraham. Iba naman si David as a man after God's own heart. Pero si Abraham ang tinatawag na God's friend. Bakit? Kasi kung titingnan niyo sa lumang tipan, bukod doon sa paghahandog niya sa kanyang anak na nangusap ang Panginoon sa kanya, sa chapter 18 at 19,
ng Genesis ay makikita nyo harap-harapan talaga na pinupuntahan siya ng Panginoon kasama ang dalawang anghel at kinakausap siya. Ilang beses siyang binisita ng Panginoon at siya ay kinakausap. Naganap nga doon yung pagpapahayag tungkol sa plano ng Diyos na pagsira sa Sodoma at Gomorrah at sa mga karatig na bayan ay ipinaalam niya ito kay Abraham. Nagkakatotoo yung sinasabi rito na ipinapaalam sa kanya ang kanyang mga natututunan. Now, yung kanta natin, I am a friend of God, I am a friend of God, masaya tayo. Pero ang tanong ay, sinusunod mo ba ang kanyang mga utos? Ganito kalala ang Kristyanismo. Finifeed natin ang ating mga emosyon. Pero sa katotohanan, hindi tayo sumusunod. The next time, huwag ka nang kumanta. Sundin mo lang ang utos ng Panginoon. Mararamdaman mo sa iyong espiritu na malapit sa iyo ang Panginoon. Yan ang assurance. Kahit wala ka pang maramdaman, okay lang yan. Hindi tayo nabubuhay base sa ating mga pakipakiramdam. Maniwala tayo sa salita ng Diyos na kung ito ay ginagawa natin, ang pangako ng Diyos diyan ay nagaganap sa atin. Para sa ating mga karagdagan, ganito ang sabi ng Mateo 12:48-50. Mateo 12:48-50. He replied to him, "Who is my mother and my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and mother." Ito yung panahon na may naghahanap sa Panginoon at ang Panginoon ay nandoon na nagtuturo sa mga tagasunod niya at ginagambala dahil nandoon ang kanyang mga kapatid at ina. Pero sabi ng Panginoon, sino ba ang aking ina at mga kapatid? Ito, mga nakikinig at nagsasagawa ng aking kalooban sapagkat sa panahon na yan na hindi pa talaga sumasampalataya ang kanyang mga kapatid sa kanya at ang kanyang nanay ay may duda pa sa kanya. Ganito naman ang sabi ng Lucas 8:10. He said, "The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that though seeing, they may not see, though hearing, they may not understand." Isa ito sa katotohanan na ipinapahayag talaga ng Diyos ang kaunawaan sa mga sumusunod sa Kanya. Punta tayo dito sa ating panglima. The best teacher, the Holy Spirit, makes known the things of God to those whom He can trust. The best teacher, the Holy Spirit, makes known the things of God to those whom He can trust. Sinabi ng 1 John 3:24. 1 John 3:24. The one who keeps my commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Tingnan niyo ito The one who keeps God's command lives in Him and He in them. Alam niyo, malalim na katotohanan nito. Dahil ang mga batas ng Panginoon Kristo ay mataas yan ng malayo kaysa sa mga batas ni Moises. Kung yung mga batas ni Moises ay hindi natupad ng mga Israelita at nagresulta ng pagkabihag sa kanila ng ilang ulit, mas mataas ang mga batas ni Kristo. Pero diyan mo makikita na yung isang mananampalataya ay pinananahanan talaga ng Espiritu ng Diyos. Yun ang sinasabi niya rito. Bakit? Kasi hindi mo masusunod ang mga batas ni Kristo hanggat hindi ka pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sinabi nga niya, and this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Tandaan niyo ito. Pag hindi ka masunurin sa mga batas ni Kristo, duda ako sa iyo na nagtataglay ka ng Espiritu ng Diyos. At yan ay gusto kong patunayan sa iyo, not to condemn you, pero ito ay tulong ko sa iyo na isang katotohanan na kailangan mong mapakinggan. Ito ay pangako ng Diyos para sa New Covenant people sapagkat ang banal na Espiritu ay saka lamang mananahan sa panahon ng mga mananampalataya ang kanyang iglesia. Ganito ang pangako sa Ezekiel 36
beginning verse 24 para maunawaan nyo. Dahil hindi tayo aalis doon sa kaisipan, tayo ay nasa hermeneutics, how to interpret the Bible. At isa sa mga bagay na kailangan yung makita ay yung halaga ng konteksto. Kaya ako ginagamit yung naglalaman ng konteksto para alam ninyo kung sino ang tinutukoy niya. Ezekiel 36:24. For I will take you out of the nations, I will gather you from the countries and bring you back into your own land. Diyan ay malinaw na ang sinasabihan niya ay mga Israelita at ito'y naganap na sa kanila. 25. I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ito yung mga gagawin ng Diyos sa mga Israelita kapag binalik na sila. Naganap ba ito sa kanila? Alam nyo, mangyayari lang ito sa kanila kapag sila ay sumampalataya sa Mesyas. Ang dahilan kaya sila nangalat sa mga bansa pagkatapos ng 70 AD ay dahil hindi nila tinanggap ang tagapagligtas. At yun ay nangyari sa kanila. Ngayon ay nangako ang Panginoon at tinupad niya nga na ibabalik sila pero may gagawin ng Diyos sa kanila. Pero siyempre, diyan yung makikita na laging may bahagi ang tao sa planong gawin ng Diyos sa kanya. At ito ay pampersonal. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of flesh. At ito mga kapatid, dahil kiniklaim natin na nasa atin na ang banal na espiritu, imposible na hindi ito gagawin din ng Diyos sa atin. Nangangahulugan ito na kung nagkiklaim ka na meron kang espiritu ng Diyos ngayon, ay mangyayari at ginawa niya ito sa iyo. Sabi niya sa verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of flesh. Sarap niyan. Aangkinin natin yan. Pero sa verse 27 ay makikita nyo yung mga ebidensya kung nangyari ito sa iyo. Ulitin ko, sa verse 27, makikita ngayon dito ang katibayan na nangyari sa iyo yung mga nais gawin ng Diyos sa mga taong yon. Sabi niya, and I will put my spirit in you. Ayan na, espiritu na ng Diyos yan. Ilalagay ng Diyos sa atin. At nangyari ito sa Acts chapter 2 na bumaba ang banal na espiritu sa mga mananampalataya, una sa mga Hudyo. At sinabi niya, and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Anong gagawin ng banal na espiritu sa mga tao? Siya yung mag-uudyok para sundin ang mga pamantayan ng Panginoon. And be careful to keep my laws. Bigyan natin ng pansin ito. Ito yung dahilan kaya sinabi ng Panginoon, go and make disciples, teach them to obey my laws, to obey my commandments. At yun namang mga mananampalatayang una, ang mga apostol lalo na ay they devoted themselves to the apostles' teaching. Tinuruan talaga ng mga apostol. Ano ituturo nila? Lalo na mga Hudyo yan. Alam na nila ang mga batas ni Moises. Di mga bagong batas na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pero makikita natin na kung ang isang tao ay totoong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, una, alam niya ang mga batas ni Kristo. Pangalawa, isinasabuhay niya ito. Kung ikaw ay mananampalatayang nagsasabing born again, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, una, napag-aralan mo na ba ang mga batas ni Kristo? Alam mo ba ang mga ito? Kung hindi, kahit pastor ka pa, bumalik ka sa grade 1, magpakumbaba ka, at aralin mo yon. Pagkatapos, ay sikapin mong isabuhay. Kung hindi nangyayari ito sa iyo, peke ang pagka-born again mo, you do not have the Spirit of God, you do not have the conviction and power to obey the law of Christ. Hindi ako natatakot sabihin yan sa mga tao sapagkat alam ko na maraming dinaya si Satanas sa mundong ito na walang kwenta ang batas ni Kristo. Kahit mga pastor, pastora, hindi nila ginagawa ang bagay na ito. Kaya payo ko sa iyo, kahit ano ka pa, bumalik ka sa basic
na palatandaan na ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Huwag kang mag-speak in tongues sa akin. Huwag mong ipangalandakan ang mga fruit of the Holy Spirit. Hindi yan totoo. Anybody can claim that, maging ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, they claim the fruit of the Holy Spirit, but they do not know the law of Christ and they don't obey it. Hindi nga lang nila alam. Feeling lang nila yon. At kung ikaw ay pa-feeling-feeling lang, walang mangyari sa buhay mo, matutuklasan mo ang iyong sarili sa kaparusahan pagdating ng araw. Basahin ko lang ito ang mga sinabi ng Panginoon. Sa John 16:15, all that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Tuturuan ka ng banal na Espiritu, sabi niya. Acts 5:32, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. The marks of the indwelling and residing of the Holy Spirit is that you become obedient to the law of Christ. Problemang malaki dahil walang gaanong nagtuturo ng mga batas sa kaharian ng Diyos ang mga probisyon ng kanyang tipan sa atin. Huwag kayong magpatuloy sa ganyang buhay. Madidisgrasya kayo. Ang dami kong nakikita, nagsasalita tungkol sa kingdom of God and they do not know the laws of the kingdom, which are the laws of Christ. Punta tayo sa pang-anim, words of promise are for those who put God's word to practice. Words of promise are for those who put God's word to practice. James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So dyan sa biological brother ni Christ ay makikita natin ang kanyang emphasis sa pagsasabuhay sa mga salita ng Diyos. At sabi ko rito, He considered willful disobedience as self-deception. He considered willful disobedience as self-deception. Why was that? Because the Word of God is a test reagent whether we believe or not. Sa Mark chapter 4, the parable of the sower, dun mo makikita ang resulta ng salita ng Diyos ay makikita sa buhay ng mga umaangkin ng pananahan ng banal na Espiritu. Basahin ko itong mga ilan pa na sinabi ng Panginoon. Lucas 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and put them into practice, I will show you what they are like. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad nito. Revelation 3:10, sinulat ng Panginoon sa isa sa kanyang mga iglesia. I think this is Smyrna. Revelation 3:10, since you have kept my commands to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Bagamat ito ay can be interpreted as a word to the church itself during that time. Pero nananatili ang prinsipyo na kapag ka masunurin ang isang mananampalataya sa utos ng Panginoon ay nandun ang pag-iingat ng Diyos sa kanya. Tandaan mo, prinsipyo yan ng Panginoon. Punta tayo sa pang-7, the obedient believers retain God's love for them. The obedient believers retain God's love for them. 1 John 5:2-5. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His command, and His commands are not burdensome. For anyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Ang daming katotohanan dito mga kapatid. Isang mensahe na ito sa preaching na sinasabi niya na dito natin makikilala na mahal natin ang mga anak ng Diyos, na isinasagawa natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang sinasabi ni John dito ay tungkol sa iglesia na kailangang magmahalan sila. At kung mahal nila ang kanilang kapwa, mga mananampalataya, ay sundin lang nila ang mga utos ng Panginoon tungkol sa pag-ibig sa kanyang iglesia. At diyan ay makikita nyo na mahal na nila ang Diyos, mahal ba nila ang tao pagka sinunod mo ang mga batas ni Kristo? Yan ang sinasabi ng verse 3. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. Hindi pabigat ang mga utos ng Panginoon sa nagtataglay ng kanyang espiritu. Hindi pabigat ang mga utos ng Panginoon sa nagtataglay ng kanyang espiritu. For anyone born of God overcomes the world. Pag ikaw dahil pinanganak ng Diyos, anak ka ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ang sanlibutan. So ganito yan, i-connect natin. Para mapagtagumpayan mo ang sanlibutan, kailangan maging masunurin ka sa mga batas ni Kristo. Diyan mo makikilala na anak ka ng Diyos at totoo kang mananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo. Sabi ko rito, the believers prove the authenticity of their faith and love for God through delight in obeying Christ's commands. Observe that God's grace is given to the obedient people of God for them to become overcomers of the world and in this world. At para sa mga karagdagang pagpapatibay sa halaga ng pagsunod sa mga batas ng Panginoon Kristo, sinabi niya sa John 15:10, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Diyan ay makikita natin na ang Panginoon mismo naging masunurin sa Ama at nananatili ang pag-ibig ng Ama sa Kanya. Ganyan din sa inyo, pagka kayo ay sumusunod sa mga utos ko, sabi niya, mananatili sa inyo ang pag-ibig ko. Ngayon kahit walang masunurin, kahit walang pagsunod, inaangkin talaga ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay mga pandaraya ng kaaway sa mga Kristiyano na hindi nagmamahal sa katotohanan. Hindi nila alam ito. Ang basis nila ay ang kanilang mga pakiramdam. Hindi yan pwede. At kapag binasa nyo ang Mateo 7:24 hanggang 26, diyan nyo makikita na mahalagang pagsunod sa mga utos ng Panginoon, maisisecure ang iyong kinabukasan at maipapakita mo na mahal mo ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay mo. At sa ating panghuli ay malanayo sa John 21 na nung puntahan ng Panginoon ang mga alagad, pagkatapos niyang muling mabuhay, hindi siya makilala hanggang sa pinaniwalaan nila na siya nga yun. At pagkatapos ay nag-ihaw sila ng mga pagkain at kinausap ng Panginoon si Pedro. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, mahal mo ba talaga ako? Opo, Panginoon, alam mong mahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Tinanong ulit siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba talaga ako? Opo, Panginoon, mahal na mahal kita. Alagaan mo ang mga tupa. At sa pangatlong pagkakataon ay tinanong niya, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro. Ano ang punto ng Panginoon? Ang punto ng Panginoon, kung mahal mo siya, ay merong kang ginagawa. At isa diyan, ang pagpapakain ng tama sa mga tupa. Paano ka makapagpakain ng tama sa mga tupa ng Diyos kung ikaw ay hindi kumakain ng tama? Unawain niyo itong aking sinabi. At naway maging pagpapala sa atin ang mga araling ito. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating Diyos at Ama. God bless everyone.